Ang kabutihan ng isang tao ay may kapangyarihang baguhin ang mga buhay, minsan sa malalim na paraan. Natuto tayong lahat na maging mabait sa iba dahil ito ay mahalagang bahagi ng pagiging tao. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang likas na kabutihang ito ay humarap sa pinakamadilim na bahagi ng kalikasan ng tao? Dahil nakakalungkot mang aminin, totoo na sa ilang pagkakataon, ang ating tulong ay maaaring maibigay sa isang taong hindi lamang walang pasasalamat kundi may masama at nakakapinsalang intensyon. Dapat tayong maging maingat sa kung sino ang pinagkakatiwalaan natin. At ang halaga ng aral na ito ay ang dalawang inosenteng buhay ni na Crizel Gwyn Magwad at Crisville Boy Boy Magwad. Para sa kanilang mga magulang na nagdadalamhati, ang kanilang kabutihan ay naging kahinaan. At ito ang trahedyang kwento ng pagpatay sa magkapatid na Magwad sa Pilipinas. Noong eksaktong 2:58 ng hapon, Disyembre 10, 2021, nakatanggap ng tawag si Cruz Magwad, isang guro sa Mariano Unel Memorial High School, na nagsabing may mga magnanakaw na sumalakay sa kanilang bahay. Dali-dali siyang umuwi. Alam na ang kanyang 3 anak lamang ang naroon sa kanilang tahanan sa North Cotabato, isang probinsya sa timog ng Pilipinas. Bandang 3:15 ng hapon, dumating siya sa bahay at natagpuan ang duguan na kumot at kutsilyo sa harap ng nakakandadong pinto. Sumigaw siya para sa kanyang anak na lalaki, ngunit walang sumagot. Sa takot sa pinakamasama, pumunta siya sa likod ng bahay at tinawag sina Gwyn at Boy Boy sa likurang pinto. Nang wala pa ring sagot, tinawag niya ang kanilang bagong ampong anak na si Janice na nanatili sa kanila mula noong Hulyo. Nagawa niyang makapasok sa bahay at mula sa kusina patungong sala, nakita niya ang nakakakilabot na tanawin, ang mga katawan ng kanyang 2 anak na liligo sa sariling dugo. Lumuhod siya nang makita ang mga pasa, marka ng pagsakal at mga saksak sa kanilang katawan. Ngunit hindi iyon ang tanging nakakasindak na tanawin. Kumakain na ang mga langgam sa labi ni Gwyn, habang si Boy Boy ay nakagapos, may busal, at basa ng dugo dahil sa maraming saksak. Mukhang sariwa pa ang dugo ni Boy Boy kumpara sa duguan ng kalat ni Gwyn, na nagpapahiwatig na si Gwyn ang unang namatay at si Boy Boy ay namatay kalaunan dahil sa pagdurugo. Malamang na nasaksihan niya ang pagpatay sa kanyang ate. Sa tabi ng magkapatid ay may mga basag na bote, martilyo at pamalo ng baseball. Sa puntong iyon, lumabas si Janice mula sa kanyang kwarto, basa ang buhok na parang kakaligo lang at may takot sa mukha. Nagulat si Cruz kung bakit hindi siya narinig nito kahit pasigaw siya ng sigaw mula sa labas. At ang pagligo nito sa gitna ng kaguluhan ay hindi niya maunawaan. Ayon sa unang ulat ng natitirang nakaligtas, sina Gwyn at Janice ay abala sa kanilang aralin nang marinig nila si Boy Boy na sumisigaw sa sala. Dali-dali silang lumabas at nakita siyang sinasaksak ng 3 hindi kilalang lalaki habang humihingi ng awa si Boy Boy. Sunod na inatake si Gwyn, habang nagawa ni Janice na ikandado ang sarili sa isang kwarto sa gitna ng kaguluhan. Sinabi niyang hindi niya alam ang gagawin kaya naligo na lang siya. Pinag-aaralan ng pulisya ang posibilidad ng pagnanakaw bilang motibo dahil bukas ang mga cabinet at nagkalat ang mga gamit sa bahay. Ginamit ng mga suspek ang pamalo ng baseball, martilyo at kutsilyo, mga gamit ng pamilya Magwad na tanging mga kasama sa bahay, kabilang si Janice, ang nakakaalam kung saan naroon. Sinabi ng investigador na ipinaglaban ni Gwyn ang kanyang buhay, ngunit pinukpok siya ng martilyo, hinampas ng pamalo at tinaga ng kutsilyo sa leeg at iba't ibang bahagi ng katawan. Galit ang mga pumatay, ipinakita ng paraan ng pagpapahirap sa magkapatid bago sila patayin. 2 araw bago natapos ang pag-aayos ng mga labi dahil sa tindi ng ginawa sa kanila, naramdaman ng pulisya na may mali at hininalaang may mas malalim pang kwento. Kaya nagtalaga sila ng espesyal na unit ng investigasyon. Samantala, sa social media,
ibinuwis ng mga netizen ang kanilang damdamin para sa mga magulang ng mga biktima. May mga hinala tungkol sa pagpatay sa magkapatid na Magwad. Una, kakaiba na nangyari ang pagnanakaw at pagpatay sa tanghali kung saan maaaring may makarinig ng sigaw. Pangalawa, naiwan ang mga sandata at walang bakas ng sapilitang pagpasok na nagmumukhang binalak ito ng kakilala ng pamilya. Higit sa lahat, kakaiba ang kilos ni Janice at ang kanyang mga pahayag. Sa una, naawa ang mga netizen sa nakaligtas, ngunit nang lumabas ang detalye ng krimen, nagsimulang magduda ang marami. Nakuha niya ang atensyon ng online community at marami silang natuklasan tungkol sa kanya na nakatulong sa investigasyon. Ang pamilya Magwad ay malapit at mapagmahal. Si Lovella Lilia Magwad, asawa ni Cruz at ina ng mga nasawing magkapatid, ay punong guro sa isang lokal na elementarya. Bagamat hindi mayaman ang pamilya sa sweldo ng mga guro, komportable ang kanilang pamumuhay. Si Gwen, 3 taong gulang noong insidente, ay nursing student na nangangarap maging doktor. Si Boy Boy, 16, ay nais maging abogado. Pareho silang honor student at inilarawan sila ng pamilya at kaibigan bilang mainit, mapagmahal at may takot sa Diyos. Napakabuti nilang mga bata. Kaya nang makilala ni Gwen si Janice sa isang party, isang katulong ng kaibigan ng pamilya, natural sa kanya ang maging kaibigan ito. Naging malapit sila, madalas magkasama sa social media at masaya sa kanilang pagsasama. Noong Abril ng taong iyon, ipinakilala si Janice sa buong pamilya, sa edad na 16. Masipag si Janice, ngunit may malungkot na nakaraan. Ulila na walang alaala bago ang edad na 8 at lumipat-lipat sa iba't ibang ampunan. Nang makilala niya ang Magwad, nagtatrabaho siya bilang katulong, nag-aalaga ng 2 bata at naglilinis. Hindi siya nakakapasok sa eskwela dahil sa abalang schedule at kahit buong araw siyang nagtatrabaho, nahirapan siyang makaraos. Naawa sina Gwen at Boy Boy kay Janice. Si Gwen na naantig sa kalagayan ng kaibigan, hinikayat ang mga magulang na ampunin siya upang mabigyan siya ng pagkakataong mag-aral at mapabuti ang buhay. Nag-alangan ang mga magulang dahil sa kanilang sitwasyon sa pera at maliit na bahay, ngunit dahil sa tuloy-tuloy na pangungulit ni Gwen at Boy Boy na handa pang iwan ng kwarto para kay Janice, pumayag sila. Noong Hulyo 2021, opisyal nang naging bahagi ng pamilya si Janice. Sa loob ng 5 buwan, napamahal siya sa lahat. Itinuring siya ni Cruz at Lilia bilang anak at sina Gwen at Boy Boy bilang kapatid. Si Gwen pa nga ang tumulong sa kanya sa pag-aaral ng lihim sa mga magulang. Pinatawad pa nila siya nang magnakaw siya ng 10,000 pesos mula sa garapon sa kwarto ng mga magulang noong Agosto na natuklasang nagtago siya sa kanyang bag. Bagamat hindi nila kinonsinti ang pagnanakaw, binigyan siya ng pamilya ng pangalawang pagkakataon dahil nauunawaan nila ang kanyang pinagdaanan. Maayos ang lahat, maging sa mga biyahe ng pamilya kasama si Janice. Ngunit sa umaga ng Disyembre 10, 5 buwan matapos siya ampunin, natuwa sina Lilia at Cruz nang tawagin sila ni Janice na Mama at Papa sa unang pagkakataon. Hindi alam na kalaunan ay malalaman nilang inampon nila ang pumatay sa kanilang mga anak. Nang mag-viral ang kaso sa social media, mabilis ang speculation ng mga netizen. Natuklasan nila na nawawala si Janice noong 2013 ayon sa isang post na nagsabing nakita siya sa isang barko noong Setyembre 22, 2013. Hindi malinaw kung iniwan siya ng kanyang mga magulang o nawala talaga siya. Ngunit may hinala na posibleng nakipag-ugnayan siya sa kanila. Ngunit ang pinakakahina-hinala ay ang mga post ni Janice mismo. Habang pinapatay ang kanyang mga kapatid, nagawa niyang mag-post ng, "Guys, please help me. Our house has been invaded. I don't want to die yet. I'm hiding in the room." Bakit niya nagawang mag-post sa halip na tumawag ng pulis? Naging malinaw ang kanyang kakaibang asal.
Taliwas sa inaasahan mula sa isang nakaligtas sa ganoong karumal-dumal na pangyayari. Inihalin tulad pa ito ng mga netizens sa pelikulang Orphan na paborito ni Janice. Lumakas ang hinala ng mga awtoridad dahil sa hindi tugmang pahayag ni Janice. Una niyang sinabi na si Boy Boy ang unang pinatay, ngunit si Gwen ang unang nakita niyang bangkay, salungat sa obserbasyon ni Cruz, na si Gwen ang unang namatay at si Boy Boy pa ang buhay habang inaatake ang ate niya. Sinabi rin ni Cruz na ang martilyong ginamit ay nakatago sa labahan na alam lamang ni Gwen at Janice, at ang pamalo ay nasa kwarto ni Boy Boy na ngayon ay kay Janice. Ang ebidensya, kabilang ang dugo, buhok at fingerprint sa mga sandata, nagturo kay Janice. Di nagtagal, umamin siya at itinuro ang isang kasabwat, isang 70 anyos na altar boy na kanyang kaibigan mula sa simbahan na kinumbinsin niyang patayin ang magkapatid kapalit ng pera. Inggit at galit si Janice kay Gwen na itinuring niyang kaagaw sa atensyon ng pamilya kahit pa binigay na rin sa kanya ang pagmamahal na iyon. Simple ang plano. Didistractin ni Janice to si Gwen sa kwarto habang inaatake ng kasabwat si Boy Boy sa sala. Natutulog si Boy Boy nang sinimulan siyang saksakin sa leeg at sumigaw siya ng tulong. Nagulat si Gwen at sinubukang lumabas, ngunit pinigilan siya ni Janice habang nagkunwaring walang alam. Nang makatakas si Gwen patungo sa kusina, sinabi niya kay Janice, "Tara, tumakbo tayo, humingi ng tulong." Hindi alam na si Janice ang may pakana. Bumalik si Gwen para iligtas si Janice at doon siya sinunggaban ng kasabwat sa labahan, sinaksak kasama ni Janice. Hinila nila siya papasok, sinakal, at nang hindi pa siya namatay, pinukpok nila ang ulo niya ng pamalo, martilyo, bote ng soda at plorera. 3 beses sinaksak si Gwen sa leeg, halos maputol ito, habang hinbaw-asan nila ang kanilang kamay sa bawat pagtatangka. Ang huling salita ni Gwen ay, panaginip lang ito, magiging doktor pa ako, hindi ko alam kung ano ang kasalanan ko sa iyo, Janice. Mahal na mahal kita." Namatay si Gwen sa 21 na saksak, 6 na araw matapos ang pagpatay, isinampa ang kaso. Inilabas ng Department of Social Welfare and Development ang pahayag na kinondena ang pagpapakalat ng larawan ni Janice dahil 16 siya noong krimen. Kaya sakop siya ng batas ng kabataan. Hindi siya maaaring managot kriminal at sa halip ay sasailalim lamang sa isang intervention program. Nagmalaki ang mga netizen. Sinabing ang mga 70 anyos pataas ay may sapat ng pag-iisip at dapat parusahan ayon sa krimen. Hiniling ni Cruz at Lilia ang hustisya, ngunit dahil menor de edad ang mga suspektan, hindi sila maaaring kasuhan sa korte bilang kriminal, kundi tawaging children in conflict with the law at protektahan pa. Noong Mayo 2022, hinatulan ng 2 akusado ng 70 taon para sa bawat pagpatay, kabuuang 34 taon bawat isa ng walang parol. Nasaktan si Lilia, naniniwalang ang pagkamatay ng kanilang mga anak ay dulot ng pag-ampon kay Janice, at nabigo sila sa hinintay na maximum na hustisya dahil sa batas ng kabataan. Itinulak ng pamilya Magwad ang pag-amyenda sa batas ng kabataan. Sa isang panayam, tinanong ni Lilia kung dapat ituring na bata ang tulad ni Janice na maingat na nagplano at walang awang pumatay. Pagkatapos ay nagdrama pa. Wala silang nakitang pagsisisi kay Janice. Hindi siya humingi ng tawad, nanatiling mataas ang noo at nagawang tumawa at tumitig sa kanila sa korte matapos ang sentensya. Para sa akin, mukha siyang may malubhang tendensyang psychopath, walang empatiya at hindi nauunawaan ang lalim ng sakit na dulot niya. Handang magpatawad ang Magwad kung humingi man lang sana ng tawad si Janice. Ngunit patuloy niyang hindi kinikilala ang mali sa pagpatay sa kanyang mga kapatid. Ang mga ganitong kaso ay nagiiwan ng mapait na lasa sa maraming paraan. Ang mga mabubuti ay nililin lang dahil sa kanilang kabutihan, habang ang masasama ay parang walang pakialam sa kanilang ginawa
Idinadahilan na bata pa sila noon. Nakakabagabag ito at ang isipin na maaring makalaya si Janice pagkatapos ng 34 taon, hindi pa rin matanda, ay nakakaasiwa. Mahirap magpasya kung karapat dapat siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Sa isang banda, maaring magbago ang mga kabataan, ngunit sa kabilang banda, hindi natin masigurong magbabago sila at kailangan nating panatilihing ligtas ang lahat mula sa kasamaan. Ano ang tingin mo? Salamat sa pakikinig, hanggang sa muli.